Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang Aralin 5, Panitikan hinggil sa mga isyung pangkasarian. Isa sa mga naging mainit na isyu sa lipunang Pilipino ang tungkol sa mga usaping pangkasarian. Lalo't higit ay ang pagkakapantay-pantay ng mga tao ayon sa kanilang kasarian. Isa sa mga isyu ng ating lipunan ay ang hindi pantay na pagtingin sa mga kababaihan at kalalakihan. Ang tingin sa mga babae ay mahina at pambahay lamang. Sila mag-aalaga ng mga bata, magluluto at maglilinis ng bahay. Samantalang ang lalaki naman ay ang siyang padre de pamilya na magtatrabaho para sa kanyang pamilya. Ilan sa mga nararanasan na hindi pagkakapantay-pantay ay sa pag-apply ng trabaho dahil mas madalas tatanggap ang mga lalaki kaysa sa mga babae dahil ang tingin nila ay mas mabilis itong gumawa at mas malakas. Nakakaranas din ang LGBTQIA+ ng diskriminasyon at tinitingnan sila na isang mababang uri sa lipunan. Madalas silang kutyain at hindi nirerespeto. Hirap rin ng iba sa pagkuha ng trabaho. Ngunit mapapansin natin na ngayong panahon ay halos pantay na ang karapatan ng mga kababaihan at kalalakihan dahil mayroong batas na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay sa mga kasarian. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Republic Act No. 9710 o ang Magna Carta of Women. Ito ay ang batas na naglalayong alisin ang diskriminasyon laban sa kababaihan at isulong ang kanilang karapatan sa iba't ibang larangan. Isa na rin ang Republic Act No. 7192 o ang Women in Development and Nation Building Act. Ito ay ang pantay na paglahok ng kababaihan sa mga programa at proyekto ng gobyerno. Isa na rin ang Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ito ay naglalayong protektahan ang mga kababaihan at kanilang mga anak laban sa iba't ibang uri ng karahasan tulad ng pasikal, sexual, emosyonal at mga pang-aabuso. Sa mga LGBTQIA naman ay merong tinatawag na Anti-Discrimination Bill, ngunit ito ay pending pa lang sa ating Kongreso. Ito ay may layong protektahan ang lahat laban sa diskriminasyon base sa kasarian, orientasyong sexual at pagkakakilanlang kasarian. Ito rin ay madalas nating tawagin na SOGI Bill. Madalas nating mapagpalit o halos tayo ay nalilito na kung ano nga ba talaga ang dapat nating itawag sa kanila dahil sa sobrang daming kasarian. Kaya narito ang ilan sa mga konsepto at ang kanilang kahulugan. Ang una ay ang sex o sexualidad. Ito ay tumutukoy sa natural o biological na katangian na nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. Ito ay ang physical nating katangian na nakabatay sa ating ari o sa ating genitals. So kapag lalaki ay penis at kapag babae naman ay vagina. Isa rin ang ating mga chromosomes na kapag XX ito ay babae at ang XY naman ay para sa lalaki. So kapag nag-ultrasound tayo ay tinitingnan ng ating mga ari upang malaman kung babae ba tayo o lalaki. Ang sunod naman ay ang gender o kasarian. Ito ay tumutukoy sa isang aspektong kultural na natutunan hinggil sa sexualidad. Ang mga ideya natin tungkol sa kasarian ay ating natututuhan mula sa lipunang ating kinabibilangan o ating kinagagalawan. So, ang sexualidad, ang tungkulin nito ay pinapangkat ng mga tao bilang babae at lalaki. Kung kasarian ang ginagamit sa termino ay pambabae o panlalaki. Ito rin ay tumutukoy sa panlipunang gampanin o ang inaasahan ng lipunan na dapat nating ikilos. So kapag bata pa, ang binibili sa babae ay manika at sa lalaki naman ay kotse-kotsehan. Dahil ang manika ay pambabae at ang kotse ay panglalaki. So, inaasahan din sa atin ng lipunan na kapag tayo ay babae, tayo ay mahinhin kumilos. At kapag lalaki naman, tayo ay siga, malakas at hindi umiiyak.
Ngayon naman ay dumako tayo sa orientasyong sexual o ang sexual orientation. Ito ay tumutukoy sa physical at emotional na attraction na nararamdaman ng isang individual para sa isa pang individual. Sa madaling salita, ito ay kung kanino ka nagkakagusto at kung sino ang gusto mong makasama. So, ang sexual orientation din ay tinatawag nating romantic attraction sa isang tao. Dito makikita kung attracted ba sila sa same sex or other sex or both sex. Ngayon naman ay ang pagkakakilanlang pangkasarian o ang gender identity. Ito ay kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao na maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa sex niya nang siya ay ipinanganak. So, ang gender identity, ito ay ang pakiramdam ng isang tao tungkol sa kanyang kasarian na sa tingin niya ay hindi angkop o hindi tama para sa kanya. Halimbawa nito ay lalaki siyang pinanganak pero nararamdaman niyang siya'y babae deep inside. At doon natin maaaring magkaroon o doon magkakaroon ng tinatawag nating gender identity. At ang gender identity niya ay babae. Ang sunod naman ay ang heterosexual, mga lalaki na gustong makatalik ay babae at mga babaeng gusto naman ay ang lalaki. So pag sinabi nating hetero, ito ay ang iba o kabaliktaran. Kaya dito sa heterosexual ay attraction sa ibang kasarian. Halimbawa na lang ay lalaki na nagkakaroon ng attraction sa babae at babae naman na nagkakaroon ng attraction sa lalaki. Ngayon naman ay ang homosexual. Ito ay ang pagnanasa sa katulad na kasarian. So, pag sinabi naman nating homo, ito ay nangangahulugan ng kapareho o katulad. Kaya ito ay isang sexual attraction sa kaparehong kasarian. So, ang ilan sa mga halimbawa na to ay isang babae na nagkakagusto sa kapwa niya babae at lalaki na nagkakagusto sa kapwa niya lalaki. Lesbian o tomboy. Ito ay tumutukoy sa mga babae na ang kilos at damdamin ay panlalaki. Mga babaeng may pusong lalaki at umiibig sa kapwa babae. So, ang tomboy o lesbian ay karaniwang tinatawag natin na tibo. Ito ay ang romantic o sexual attraction sa kapwa babae. Ngayon naman ay ang gay o bakla. Ito ay tumutukoy sa mga lalaking nakakaramdam ng attraction sa kanilang kapwa lalaki. May ilan na nagdadamit at kumikilos na parang babae. So, ang bakla naman ay isang romantic attraction sa kapwa nito lalaki. Ginagamit rin ito sa mga lalaking may kilos na pambabae. Sa panahon natin ngayon is normal na lang na makakita tayo ng mga couple na ganito na lalaki sa lalaki at babae naman sa babae. Ngayon naman ay ang bisexual. So, ang bisexual ay tumutukoy sa mga taong nakakaramdam ng atraksyon sa dalawang kasarian. So, ang bisexual ay ang pagkakaroon ng sexual attraction sa parehong kasarian. Halimbawa na lang ay kapag babae ka, ikaw ay nagkakagusto sa kapwa mo babae at sa opposite sex mo, which is ang lalaki. So, pag lalaki ka rin, ikaw ay nagkakagusto sa kapwa mo lalaki at sa opposite sex mo na babae. Kaya ito ay tinatawag natin na bisexual. So, sa asexual naman, ito ay tumutukoy sa mga taong walang nararamdamang atraksyong sexual sa anumang kasarian. So, ang sexual ay walang romantiko, sexual na atraksyon sa dalawang kasarian. Sa asexual ay maaari siyang magkaroon ng girlfriend or boyfriend o maaaring magkagusto siya sa iba pero wala siya nararamdamang sexual na pagnanasa. At ang panghuli naman ay ang transgender. Ito ay tumutukoy sa isang tao na nakakaramdam na siya ay nabubuhay sa maling katawan, ang kanyang pag-iisip at pangangatawan ay hindi magkatugma. So, ito ay ang mga taong ang gender identity ay hindi tugma sa kanilang kasarian. For example, lalaki sila, pero ang tingin nila sa sarili ay sila ay isang babae at kinikilala ang kanilang sarili bilang babae. Sila ay maaaring tawaging transgender woman. Ang ilan sa kanila ay nag-undergo ng surgery.
are umiinom ng gamot at may tinuturok para ma-achieve nila ang katawan na gusto nila. Ngunit tandaan natin na anuman ng ating kasarian, babae, lalaki o nasa gitna, tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo o estado ng isang tao, kundi sa nilalaman ng ating puso at mga gawa. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng respeto at malasakit sa kapwa, anuman ang ating kasarian o paniniwala. Ang ating mga kilos at salita ay nararapat na hindi tayo mang-api o manlamang o manakit ng ibang tao. At ang mahalaga ay wala tayong tinatapakan na dignidad ng ating kapwa.